niya magtulaw. Ada ako ni Jaya passage in Jaya Matthew chapter 17. Di ko na ni Kristo na iti sufferings mo may itirigat mo may iti persecution mo may kat saan nga rugi kung ka na betrayal at mapasama. Betrayal gagayon ikaw sa kat may isa nga sao na halos amin kada tayo kung saan tayo nga mapasama kada tayo. Saan tayo nga kayat na mapasama iti betrayal. Iti nakalkaldaan at iso iti mangidadadawan iti klase iti pamati iti katuan. Surat Al-Kitab Jaya. Kunana, iti betrayal is an act of deliberate disloyalty. Deliberate disloyalty, deliberate disobedience. Iti meaning na to deceive and to mislead. Coming from an old English betraying or betraying. Na iti kayat na nga ibagat at to mislead or to deceive. It has to do with destroying someone's trust by choosing lie over truth. So data iti kayat na nga saon iti betrayal, and it has to do with relationship. There is no betrayal if there is no relationship. So muna na salud-sudot kada kayo, are you related with God? How are you related to God the Father? The Bible says through God the Son. Are we related to one another? Yes, because we are member of this church. We are not only related by our salvation, but we are related by our baptism. No, ito yung relationship. Kung i-claim mo nga napasamak itibiyag mo, then why are we living a life that is misleading and that is deceitful? So tatangag sa I'd like to preach a message I entitled it The Elements of Betrayal. Violation of trust by someone you are related to. Yan ang ibig sabihin ng betrayal. Violation of God's trust because we are related to Him. Iti dito yung pasama kakabsat kad manipod verse 1 in Ghana verse 30. This is the farewell statement of Moses. But verse 14 up until verse 18 is the betrayal uttered by God Himself. Unan ni Apo Diyos kini Moses, thy days approach that thou must die. Call Joshua and present themselves in the tabernacle of the congregation, that I may give him charge. And Moses and Joshua went and presented themselves in the tabernacle of the congregation. Amoy dito yung presented themselves is nung tayo kitaan kagayon din kapsat, we do not have the tabernacle today, but we have the church. And the presentation nga napasama kada tayo is when we publicly repented of our sins and thereby want to follow
Naging command niya po Diyos, and we obey in the ordinance of baptism. Both salvation and baptism at public, it is never done in private. Ti problema iti daytoy nga simbahan tayo kakabsat, gapu iti papastor nga nang idaulo kada tayo, we are loyal to them than loyal to the Word of God. We believe more on man rather than God's Word. Isu nga kung nagkaroon kayo, kita niyo kanino, anya tibiyag na ito nga papastor, nga nang awis kada kayo hindi, kung gana tatak, kung kita niyo sa saon niya po Diyos, because even pastors can be a deceiver and be disloyal to God, and yet we believe them. Abay nga ibagbagak na ito, itakastoy, iti klase, iti simbahan. Nga ayat tayo tatak. So both Joshua and Moses, they presented themselves. And the Lord appeared in the tabernacle in a pillar of cloud. In the pillar of the cloud he stood before the door of the tabernacle. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and these people will rise up and go a-whoring after other gods. Sa tingin nyo ba, yung mga kapatiran, yung mga kapamilyahan ninyo na hindi natin kasama ngayon, they are worshiping the real God? I tell you no! Why? Because they are attending other churches that preaches other gods than the God of the Bible. But they love to go. Bakit? It is comfortable for them. Because most of them, they are related to you. Maybe by blood, but not in accordance with the Word of God. Ito siya kanahan mo, ipagpaga na kayo. Nandito na kapamilya niyo, madating nakadwate dito, madating sa baling nga lugar, mabisitahan yung isuda, ikuyog yung isuda, antay makigimaw, madating makigimaw nyo, Baptist Church Matlaen. Nga sabasabay nga fellowship. No wonder, try to analyze the whole of your family, what is happening to you. Uray na tikastami nga may kararag kada kayo, unusta kayo, kung saan yung nga buyugan, itipod no, nga pamati, awan ti mapasama. Anong warning ng Panginoon sa kanya? Pag ikaw ay mamamatay, these people will rise up. Ano yung rise up? The word rise up means they will be very proud, they will stand up. Hindi katulad nung kasama kanila, sumusunod lang sila, nakayuko. Pero pag ikaw ay mamamatay, sila tataas-taas ang kanilang noo, sila ay magsisisigaw, sila ay magiging masigla. At ano ang gagawin nila? They will worship other gods. That's what we do. Kahit natuturo sa atin ang tama, ayaw natin sumunod. Bakit? Because we are just like the people that follows Moses. When he was yet strong, they are there, they follow him. Pero mabigat yung kanilang mga paa. Tulad ng aking kamay, napakabigat at napakasakit. Ayaw nilang magtrabaho. Ang gusto nila, pakainin sila ng Panginoon, ginawa ng Diyos. Ayaw nilang magsumikap, gusto nilang ibigay ng Panginoon ang tubig at ibigay niya kahit doon sa disyerto. Kung paano nilagaan ng Diyos ang mga tao ito, hindi nila naintindihan kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, napakasakit ito. They will not only rise up. Ano yung rise up? It denotes encouragement. They will be very encouraged. They will be very revived. They will be very strong. There is no reservations. They will go all out. Lahat ng kanilang lakas, lahat ng kanilang pamilya, lahat ng kanilang pera,
lahat ng kanilang marariyan, gagamitin nila yan, but they will do it for what? To betray God. Sabi ng Panginoon, in go a whoring. Alam niyo yung whoring? Makikamalala. So nga, the description din dito, iti betrayal, kung saan nga sikrito, it is an openness. Hindi nyo ba alam na ganito ang ginagawa natin sa ating pananampalataya? Very open ang ating betrayal sa Panginoong Diyos, yet we claim that we are faithful. Kasi nga pumunta ka sa church pumunta ka nga dito pero hindi mo pinaghandaan, hindi mo pinanalangin, hindi mo sinabi, ito ako Panginoon, kasama ko ang aking mga anak, kasama ko ang aking pamilya, kasama ko ang aking mga kaibigan. Di pupunta tayo sa church na katulad ng mga tao ito, sumusunod kay Moses na nakayuko. Punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng paghihimagsik, punong-puno ng pananalita ng hindi ano kay Moses. Ito sabi ng Diyos nagkamali ba ang Diyos? Hindi. Alam mo Moses, mamamatay ka na sa araw na ito. Mga itong taong sumunod sa iyo, magiging masigla sila, magiging masaya sila, magiging malakas sila para ano? Para gumawa ng kasamaan at para mabuhay ng kasalanan. Ito po ang sabi ng Panginoon. And go a whoring after the gods of the strangers of the land. Ganyan naman ginagawa natin. Pag nakakawala kayo dito sa church, pag napupunta kayo sa ibang lugar, kayong mga Canadians, anong nangyayari sa inyo? You go a whoring. Yung mga adults natin na wala dito sa church, di go a whoring. Hindi nyo ba alam? Bakit nyo tinatolerate? Because even you do not know what you are doing in your life. Kahapon, yung nauli lang ang anak-anak. Bigla-bigla yung bagadang ng mga asawa. Yung duwa nga manong na, I stood up as their father. Una, anak ang makaumay because it is Saturday. Tinitingnan ko, kung malapit lang yan, pwede balikan, pero napakalayo sa Nagilian pa. Hindi lang basta sa Nagilian, malapit doon sa Pagulin, yung pinuntahan natin na sabi nila ay malapit. Yun pala malapit sa Kapangan. Pinapanan tayo kayo. I'm sorry, I cannot join. Hindi na ikasar di manong da, I was there. Ikasar di may kadua, I was there. Dito may katalo, I was not there. Kung di manong ko si Kati makanta, si kayo di mangitakder piwang tani. Bakay bagan, nagiti daw na may kamangan, minuabalayan nun tayo, maawad iti pamilya na rito. Why? I cannot go because I might not be able to come back on time. I am not able to prepare for the message for the Sunday school. Ibig sabihin yan, mas stronger yung commitment natin sa Panginoon. Huwag natin ibibitray ang Diyos sa anumang klaseng gathering ng tao sa mundong ito. And yet why we do it? Because we do not know God. Who really God is in our life. Isu mo diya tartari gagayat tayo, iti dito nga 50th year na kuma, umay ka na tayo iti salungan, umay ka na tayo iti pagor iti Diyos, umay ka na kayo iti promotion iti Diyos, umay iti prosperity iti tunggal maysa, but it will not happen. Why? Because we live a life of betrayal. The first point I'd like to share to you is this. Egoistic backsliding. Alam mo yung egoistic, yan yung rise up. They will be very proud.
Just like some of us or many of us in this church. Very proud tayo sa ating pinaggagawa. Hindi na tayo nahihiya sa Panginoong Diyos. Ito ba ang buhay na may pananampalataya? Ganito ba ang isang taong ligtas? Ito lang ba ang commitment ko sa Diyos? Ang sinasabi ko sa mga professional natin dito, huwag kayong magtago sa opisina ninyo. Lumabas kayo. Pagkakatuloy nyo na ito, may trabaho ka na. Nakapagtapos ka na. May trabaho ka na. Magsilbi ka sa Diyos as if tomorrow never comes. Nung nangyayari sa atin. Mga professional natin, ang galing-galing natin sumama sa mga gimmick. Magbulakbol, pumasyal, magbakasyon. Pero patungkol sa ministry, saan tayo? Ministry defines how faithful we are in the Lord. Yung guwahuring dito ay napakasakit. Sabi ko sa inyo, it is always speaks of relationship. Kayong mga may asawa, kayong mga babae, ayaw na ayaw mo na ang iyong asawang lalaki ay may ibang minamahal kisa sa inyo. May ibang kinakasama kisa sa inyo. Gusto nyo ba? Tell me! Wives and mothers, do you like it? Kayong mga kalalakihan dito, gusto nyo ba na ganyan ang misis ninyo pag wala ka, may ibang lalaki? Ano yung panluloko? Pero ganyan ang dinescribe ng Panginoon. Yan ang mangyayari sa mga taong kanyang iniligtas. Egoistic na sila. They will rise up and they will be very proud to go according in their lives. Dito, nakikita sa atin eh. Very proud tayo sa klase ng ating pananampalataya dito. Wala man lang sa inyo na nagsabi, "Uy, nakakahiya sa Diyos." Huwag mong sabihin yan, nakakahiya sa Panginoon. Pag meron yung mga pakislider na tao, binibisita ka, nagkakaroon kayo ng fellowship, anong pinag-usapan ninyo? Si pastor. Kinukumpara ninyo sa mga pastor ninyo. Sabihin ko sa inyo, ikumpara ninyo ako sa iba, pero tingnan niyo ang buhay namin. Kasi ito ang binabantayan ko. Nakasjay kayo kumaamin nga ama, nga amin nga anak, kung mabalik iti apong, at serserbikin niya ako Diyos. And yet we can find parents here who are not even grieved, or not even afraid, and not even crying before God. When you see your sons and daughters, they are not serving God, there is something wrong in us. So dito ay makikita kung sino ti awan. Awan ni Ago. Dani Ago? Nala daw kayo matalo. Ni Hans, ni Ago, ni Sablo. Bakit wala sila kanina sa special number? Bakit nangyayari mga ganito? Bilang mga magulang, na tayo tikit-kitanda. Anya tihuring ko na that, go after the gods of the strangers of the land. Yeah? Mga estranghero sa mata ng Panginoon, yun ang sinusunod natin. Yun ang ginagawa natin. Egoistic backsliding. We backslide, we are not even ashamed of it. We are very proud of it. Di ba? Proud kayo na nililate sa gimong. Kanina, I was just sitting diyan, di ako pumunta dito. I was prepared already by 7 o'clock. Ako ko daw tipiksan itimak mo kaya surat ng saan. Pinilit ko ganing nga winarwar kay oil filter dito ba. Ang mga mawarwar, hindi ko, dapat na ko man nalukay niya, hindi ko man nakita. Siguro hindi pa change oil ko dito iti kasa, handa na sinuksupatan na po na yun.
Di winarwar ko gana nakupit na dadalo di oil filter binwir saat di imak na tiritir din. Occupy di Wednesday. Di kabigatan na awan. Kung total di amount na neta, 800 pesos. Dilibot yung change oil. 800 di amount na neta yung mga trabaho. Whether they go to be among them. Yan. Gustong-gusto nila na mapabilang sa mga strangers. Gustong-gusto natin na mapabilang sa mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon. Alam niyo ba yun? You love to be with these unbelievers. In coming to church, wala sa inyo yung talagang porsigido nga eh. Katay garot eh, tugtugawag kita, makita ka, ano dagilan na sapa. But still, ada dagito yung nalala. Why can't we not just come on time? When can we really come on time? So sabi ko, Panginoon, sana sa langit, yung mga na-late, huwag mo nang papapasukin. Ito yung judgment niya eh. And will forsake me, sabi niya. Not only they will become egoistic, backslider, because their life, they will forsake God. Ano iti forsake? Kung kada kayo tatay itihur, can only refer to a lady or to a woman, and can also refer to a man. Yung iti Bible gamit, more it is described na iti babae. Dita iti relasyon. Kami ako Diyos, isu iti lalaki, kat may lalawan kada tayo nga namati kasla nga babae. So dumod kayo. Nakababain da ito eh. May magbagay ti Diyos mga pasama kadagiti da nga tattao si sasangod da Diyos wa kini Moses. They will forsake me, sabi ng Panginoon. Paano natin nafu-forsake ang Panginoon kung mayroong mga mas mahalaga sa buhay na ito kisa sa Kanya? That's one thing of forsaking Him. Kaya makinig kayo, walang sinuman at anuman ang mas mahalaga sana sa Diyos. Otherwise, ito ang mangyayari kasi. Makita dito yung kagayang dito sa Deuteronomy 26 hanggang 28, the blessing and the cursings of God. Sino ba yung kine-curse ng Panginoon? Hindi ba yung mga taong dapat niya i-bless? Oh. Dapat niya sanang i-bless pero hindi. But even yung mga na-bless niya, magiging curse yung blessing nila. Kaya palagi ko nyo na-warningan na kayo nga, agad trabaho na dito eh. Be careful kayo kasi yung trabaho na binigay sa iyo ng Panginoon, magiging curse yan sa iyo. Kung hindi mo unahin ng Diyos. Yung family na binigay ng Panginoon sa iyo, nangalahin ka, nabigyan ka ng pamilya ng Diyos, pero kayo, mas ayayato dito ang pamilya ng bisuna, even your family will become a curse. Pero hindi tayo magtatakot, wala tayong pakialam. Bakit? Egoistic backslider tayo. Mayabang tayo. Nalastog tayo. Makadua, halang egoistic backsliding. Yung pangalawa dito is ethereal beliefs. Alam niyo yung ethereal, hindi nakikitang pananampalataya. Spiritual yung belief. Kaya pag nagsasalita tayo, hindi mo kasi alam pastor eh. Hindi mo kasi alam kapatid eh. Hindi nga alam kasi hindi nakikita eh. Ang pananampalataya, nakikita yan, visible yan, tangible yan. Hindi pwedeng intangible yung pananampalataya mo. Pag sasalita tayo, God knows my heart. Shame on you.
The heart is deceitful above all things, and who can know it but God? That's what the Bible says. Pero ang yabang natin, yung belief natin, yung pananampalataya natin, ikaw lang ang nakakalam, hindi pwede. Si Moses nga, pinakita niya yung kanyang pananampalataya eh. Kaya yung napili niyang tao maging successor niya, kasama niya, at yan ay walang ibang kundi si Joshua. Ginagawa niyo ba yung script ng play patungkol kay Moses? Napakatindi kung pag-aaralan niyo ito. Hindi tinawag. Makinig kayo dito. Hindi tinawag ni Moses si Joshua. Si Joshua ang sumunod kay Moses. Pag-aralan niyo, basahin niyo. Kasi nakita niya kay Moses ang totoong pananampalataya. Pag nakita sa atin tayong mga lalaki ang totoong pananampalataya, walang hindi natin mapapapayag. Asawa mo man yan, o mga anak mo, o kaibigan mo, susunod yan. Bakit? Nakita niya sa iyo ang totoong pananampalataya. Ganyan po si Moses. At ganyan din si Joshua. Kaya nga sabi niya sa aklat ng Joshua, as for me, in my house, we will serve the Lord. Can you say that? You say, and break my covenant, which I have made with them. Don't you know that in salvation, we have made that covenant with God? Do you understand your salvation? Hindi ka lang naligtas. Hindi ka lang pinatawad ng Panginoon. Meron pong kaakibat na responsibilidad yon para sa atin. Ano yon? Para magsilbi sa Kanya. Because we are no longer our own. Yan ang sabi ni Apostol Paul. We are bought with a price. And the redemption price natin is none but the blood of the Lord Jesus Christ. Mahalaga ba yun para sa atin? Hindi. Kasi ang belief natin ay ethereal na. Imaginary. Kumbaga, spiritual. Kumbaga, intangible, hindi nasusukat. Pero anong sabi ng Panginoon? Kung ang pananampalataya mo ay kasing laki lang ng mustard seed na ito, pwede mong sabihin sa bundok na yan ay matapon sa dagat, mangyayari yan. Hindi nga panalangin natin para magamot yung may sakit, hindi nangyayari. Bakit? Ethereal yung pananampalataya natin. Yan ang nangyayari sa ating buhay. Kaaga-aga pa lang ng taon, inaalaw na natin ang mga bagay-bagay para kapayahan yung ambungan o adaman iti kaistriktuan ko nga dapat nga kitade o sa bali niya po Diyos kitade no kasanusyon nga kaistrikto. For a man who served him for 8 years yet falter in one of God's commandment, he was deprived to land and to sit his foot in promised land. And that is none other than Moses. The most meek among his servant, the most humble among God's prophet. Yun sabi ng Panginoon sa okasyong ito, Moses, mamamatay ka na. Kunin mo si Joshua, dalhin mo dito at kakausapin mo kayo. At dinideliver ng Panginoon. Sabi niya, verse 17, let this be a warning to all and every one of us. Iso nga, awan ko ma iti lugar, iti betrayal kada tayo. Awan ko ma iti lugar, iti backsliding. Awan ko ma iti lugar, iti sinsinan, iti pamati na. Are you listening, people? Then my anger shall be kindled against them in that day. And I will forsake them. And I will hide my face from them, and they shall be devoured. We will be devoured. Ano yung
yung mga devourers, sickness, tragedies, accidents. Yung nagdi-devour sa atin, it devour us from a healthy body to become weaklings. It devours our prosperity to become poor. It devours our godliness to become unholy people. Anong sabi ng Panginoon? Shall be kindled against them. Gusto niyo bang masindihan yung galit ng Panginoon sa atin? Gusto mo bang sindihan ang galit? Kaya po kati nga sindihan, tipong-tot, tiya po Diyos din ka. Awangan yung tiputang tayo, ayaya. Because, bigay na isusuro galot ka na tayo, at manangasin niya po Diyos. Napnuan ti grasya niya po Diyos. And tell mo that even our blessing shall be turned into curse. Nung sabi niya dito, and I will forsake them. Before God forsake us, it is actually because we forsake Him first. It cannot be that God will do the negative thing first because nakita na yun na gagawin natin. Hindi. Kahit hindi pa man nangyayari, sinasabi na ito ng Panginoon kay Moses at kay Joshua. And I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them, so that they will say that they are not this evil among us, come upon us, because our God is not among us. Mga preachers, another title of this message, when our God is not among us. Egoistic backsliding, ethereal beliefs. Nakakatakot dito yung panghuli. Pero bago tayo pumunta sa panghuli, anong sabi ng Panginoong Kristo? Doon sa ating lesson kanina sa Sunday School. Yung sufferings, yung death, will not happen unless betrayal will come. Kanino manggagaling yung betrayal? Sa kanyang mga disipulo. Sa mga religious leaders. Sa mga taong nagsasabi na sila'y sumasampalataya sa Diyos. The devil cannot be guilty of betrayal. Don't you know that? It's only those who have relationship with God can be guilty of betrayal. Katulad mo. Katulad ko. Naintindihan natin? Are you following? And I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have wrought, in that they are turned unto other gods. Tingnan nyo ito. Sa mga bagay-bagay na mangyayari sa kanilang buhay, I will hide my face sa mga bagay na sila mismo ang gumawa. Hindi ginawa ng Panginoon ang mga sufferings na darating sa mga tao ito. Sila mismo ang nagkamal ng mga sufferings na yan. Why? Because they turned into other gods. You want to make confession today? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ba pwedeng mawala yung curse? Hindi ba pwedeng mawala yung wrath? Hindi ba pwedeng mawala yung galit mo at puros pagmamahal na lang? Kasi yun lang gusto mo, kahit ikaw ay mabuhay bilang isang backslider, kahit ikaw ay isang magiging betrayer ka ng Panginoon, you are living a deceitful life, and yet you want God to love you? What kind of God do you like? Is He a holy God? Is He a righteous God? No, He's not a holy and righteous God. If that is the God you would like to have. Nung sabi niya, now therefore write this song for you and teach it, the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness
for me against the children of Israel. Maraming mga Baptist pastors ngayon ang nag-away-away patungkol sa kung anong godly song na dapat ituro daw sa church. Ito ang napakatindi. It is the song of Moses. The first song that ever was composed. For when I shall have brought them into the land which I swear unto their fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves. Makinig kayo dito. And what's in fat? Ito na. Yung libro iti Isaiah. Inladawan na iti kasasaad, iti ili nga Israel. May saka na baby nga nayanak. May dinalpasan nga nayanak, awan tinangararuga ka. You are still covered with blood. Pero sabi ng Panginoon, because of my love, I wipe it off. I remove anything that is unpleasant in you. And I nurtured you, and I cared for you. Pero nang ikaw ay lumaki, nang ikaw ay marunong ng mabuhay, anong sabi niya dito? You have eaten and filled yourselves in waxen fat. Then will they turn unto other gods, and serve them, and provoke me, and break my covenant. Katotohanan ba yung pagtalikod sa Diyos? Yes. Yung mga nauna nga, ganyan eh. How much more sa church ngayon? Sabi niya, it shall come to pass with many evils and troubles are befallen them, that this song shall testify against them as a witness, for it shall not be forgotten out of the mouths of their seed. For I know their imagination which they go about, even now, before I have brought them into the land which I swear. Moses therefore wrote this song for the same day, and taught it the children of Israel. Napakatindi itong si Moses. Pagkatapos sabihin ng Diyos, hindi ka kailanman makakarating doon, at sa araw na ito, ikaw ay mamamatay mismo. Pero si Moses, napakalakas. Amen? Yan ang loyalty. Yan yung servant ng Panginoon. Upon hearing all the negative things, at sabi ng Panginoon, gumawa ka ng awitin, isulat mo ito, at ituro mo sa kanya. Walang ginawa si Moses, isinulat niya agad, at itinuro niya ang awitin ito. Nung natayo tayo, siguro, pasundot tayo, anyalay ko na, batayang ba tayo, bayaman, ni Joshua na, but no, he didn't. Nung natayo dito, inagado, itirason tayo, imagine, may magbagang agserbi tayo kinayaw ko Diyos, itirason mo at dati anak mo. Itirason tinaduma at dati trabaho. Itirason tinaduma at dati garbit mo, at dati tarason mo, at dati pamilya. Is that a good reason for us to play before God? To utter before Him? Di ba tayo dapat mahiya na yung mga biyayang binigay ng Panginoon, yun ang ginawa nating rason? Kasi yan ang tinutumbok dyan. When you have eaten and what's in fat. O ngayon, di mo mga church, di ka faithfulan dito, ito kayo mga professionals, dapat di ka faithfulan. Baliktad eh. Ketika faithfulan dito, dagiti daw bukling. Dagiti daw young people, dagiti daw mga professionals tayo, ay amupay. You're in love with your job. You're in love with your career. Hindi po pwedeng sabihin mo, binigay ito ng Diyos, hindi ito magiging sagabal para hindi ako mapagsilbi sa Diyos. Mga family man natin, hindi ba pwedeng kunin mo yung mga anak mo, dalhin mo sa Bible study. At sabihin mo sa kanila, umupo ka dyan, makinig ka at matuto ka. Kasi ito sabi dito. Binasa natin dito, anong sabi niya? Lahat ng mga lalaki, kasama ang mga babae, lahat ng mga bata, walang exempted, dalhin niyo sila at ibasa mo ang salita ng Panginoon. May exempted ba sa Panginoon? Wala. Pero tingnan mo kung paano tayo magsilbi sa Diyos. Ay grabe ka kapsa.
Ano itong pangatlo? Egoistic backsliding number 1, elements of betrayal, ethereal beliefs. At yung pangatlo, ito yung nakakarindi sa aming mga pastor, exquisite behavior. Exquisite behavior, ibig sabihin, napakaganda ng ipinapakita mo. Pero sa kalooban mo, sa kang ahas. Mo yun dito yung makikita dito daw bing, listen you. Mas okay ang kadagi daw bing na dagi negative traits da. Isa tiya may isang ubing na umay dito yung nasimpo-simpo. Yung saan mo nga sumsumrat niya sa unya ako Diyos kinpo. Exquisite behavior. Pag pumupunta ka sa church, walang masabi sa'yo, bakit? Nakadress ka eh. Yung mga men natin, nakadress din. Malagang panggimong, dala mo yung Bible mo. Walang masabi yan, pero andito ka sa church, nakaupo ka yan, pero wala kang natututunan. Hindi nakukonvict yung puso mo. Pero yung appearance mo, appearance ng isang mananampalataya, ito yung napakatindi. Ito yung napakahirap gamutin. Ito yung napakahirap baguhin ng Panginoon. Kaya pamarangay. Don't you know that, preachers? Men? We can stand behind this pulpit and we can open and read the Word of God and preach unto it, but we do not apply it in our life. That is exquisite behavior. In appearance, we look good, but in reality, we are just filthy and as guilty as anyone else before the mighty throne of God. Sabi niya sa verse 23, and he gave Joshua the son of Nun a charge, be strong and of good courage. Hindi ba pwedeng maging ganito tayo ngayon? Be strong and of good courage. Be strong in the faith. Be courageous in your faith. Gusto nga nagkaroon tayo yung problema dito simbahan, nagkita lalaki nga saan na maawis ni babakunda dito simbahan. Don't you know? Yan ang nagiging problema sa mga pamilya. Kung andito ba yung asawa nila, andyan lang. Bakit? Para makapir lang ng mananampalataya, pero yung buhay nila hindi nababago. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo dito, and I like to reiterate it. Pagdating sa ministering dito sa church, ayaw na ayaw kong ma-involve yung mga tao. Hindi ko nakikita dito sa church. Sa pagluluto, sa paghahanda sa ating anniversary, sa mga special occasion. Kasi ang ministry, hindi pang special occasion. Kahit na pakagaling mong magluto, kung ayaw niyong mabudyak, huwag kayong mag-a-assign dyan, kayong mga by department dito. I-assign nyo yung katulad yung faithful. Uray mo iso na taga-ugas, bayang, uray mo iso na taga-luto, uray iso na taga-serve, isulat na. Ang kayo mga gesan, di na dumat, ako lang may bagang at ang part na, no. That is not the ministry na andyan sa Bible. Ay, lumalaki ang ulo ng ibang membro dito eh. Kasi sabi nila, ako rin naman ang asahan na mayan, hindi pwede. Are you listening? Dapat maintindihan mo ito kung sino ka man. Alam mo na kung sino ka dito. Yung tingin mo sa iyong sarili, very special ka. Hindi! Walang special dito sa church. Ang Panginoong Diyos lang. Gusto mong makanta ng pagpapala ng Panginoon, magpaka-humble ka.
Kasi sabi dito, be strong and of good courage, for thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be like this. Alam niyo, yung pamamaalam ni Moses na ito, na sinabi ng Panginoon that these people will turn against me, and they will not follow what you have told them. Parehas din yung sinabi ng Panginoon nung mamamatay si Joshua. Because we people are prone to backsliding, we are prone to betrayal. Paano natin maiwasan yan? Magpaka-faithful nga tayo eh. At yun ang sinasabi ko sa ating mga BYIers, hindi pwede. Nung wala kayong activity from Monday to Friday, hindi pwede yun. Nasa school ka, mag-Bible study kayo sa school. Kayong may mga office dyan, bakit hindi kayo mag-survey? Wala pang tinanggal dyan sa kumpanya, wala pang tinanggal sa gobyerno, na ikaw ay natanggal kasi sinyer mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Di ba si Apostle Paul, sinyer niya sa mga Roman soldiers? Sabi ng Bible, and his house will save. Bakit? Dinala ng soldier na ito, ng centurion na ito, yung pananampalatay, binahagi ni Apostle Paul, dinala na yun sa kanyang bahay at tinawag si Apostle Paul, at sabihin mo rin sa aking mga pamilya, and the whole house was converted. Why can't we do that today? Because we fell in love with our job, we fell in love with our studies. We actually serve God a very little amount of time, and yet we think we are faithful to Him. Exquisite behavior. Grabe ka, kapsat. In Daniel verse 26, take this book of the law and put it in the sign of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. Saan nilagay? Sa sign. Hindi pala sa inside. Sa sign ng Ark of the Covenant. Sabi doon sa verse 27, ito ang nagiging witness sa inyo. Ito yung listahan ng mga covenant. Ito ang salita ng Panginoon. Ito ang magwi-witness sa atin balang araw. At walang makakatakas sa atin. Sa araw na yun, nabubuklatin ang salita ng Panginoon. For in every knee will be bent and every head will be bowed. And in that day, many will say unto me, Lord, Lord, but I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Sabi sa verse 27, for I know their rebellion and their stiff-neck. Behold, while I am yet alive with you this day, you have been rebellious against the Lord. How much more after my death? Ito sabi ni Moses sa mga tao. Itong mga tao ito, hindi nila matanggap eh. Katulad din natin, itong mga preaching na ito, hindi nyo matanggap kasi ang akala mo, faithful ka eh. Kaya umiiyak ako dito kanina nung binabasa ko. Kung gaano katindi at kasinungaling ang ating buhay bilang isang mananampalataya, yet we claim we are faithful before God. Gather unto me all the elders of your tribes and your officers, that I may speak these words into their ears. And I call heaven and earth to record against them. Kung mga men ng church, kung meron mang taong dapat umunawa at tumanggap sa salita ng Panginoon, ang mga lalaki, ang mga men. When it comes to faithfulness, mga men dapat ang mas faithful. Sa involvement, mga men ang dapat mas faithful. Actually, naawa ko sa church na ito. Ilan na nga yung men natin, ilan pa yung nagsasakripisyo para sa ministry. Lahat na lang very busy para sa sarili. For I know that after my death, you will utterly corrupt yourselves. Yan. Napakatindi. Yung corruption. Alam niyo yung corrupt yourselves? Kung meron mang taong sisira sa ating sarili, tayo yun. Hindi ibang tao, tayo yun.
and turn aside from the way which I commanded you, and evil will befall you in the latter days. Yan, tingnan niyo ito. Maaaring may mga tao abandoned us, betrayed us, but nothing happens to them. Makinig kayo dito ang kasagutan. Evil will befall in the latter days, because you will do evil in the sight of the Lord to provoke him to anger through the work of your hands. Mga bagay-bagay na sinasabi natin na dahilan para tayo mabuhay, pero naging dahilan para hindi tayo magamit sa mga ministry ng Panginoon. We are provoking God. Elements of betrayal. Gusto niyo ba na mag-suffer yung church? Gusto niyo ba na ma-persecute yung church? Kasi pag nagsasuffer ang church, nagsasuffer ang leader. Sino ang leader? Ang Panginoong Kristo. Nalalagay sa kahiyan ang pangalan ng ating dakilang kapagligtas. Bakit? Because of egoistic backsliding. Every day we have been warned, but we are not listening. Ethereal beliefs, we are contented with what we do. Tingin natin sa ating sarili, okay na ito, normal na ito. Paminsan-minsan nasa church ka. Paminsan-minsan wala ka. This is the kind of way that Christ died for you just to be like that. At itong implicit behavior, importante niya, baga di tao kanya, ay, bayang na tayo pagbaga ni pastor. Importante, ayusak kaya enemy, ayusak kaya enemy, ayusak kaya bang house ni, ayusak kaya opisina ni. Importante, ayusak. How about in the sight of God? Tayo po natin ito ngayon, manalangin. Betrayal is a word. I hate what happened. Kaya yung kaninga parents, na dati yung anak mo man kapaiskulahan, lumahan nga agis iskula. Ibuso na lang di kwartang, amok na ka, fiksa na ka. That is betrayal. Kaya po kaninga dahil ti asawa, nga hindi siya gururnong, gas-gas puso. Pinaduma iti bisyo. Pinaduma iti banbanag na sa mga para iti pamilya. That is betrayal. Kaya mo kaninga iti sakit. Isulaan iti itigtigidaw. That is betrayal. Devours in our lives. Ito iti daw ay umay na pinya kung Diyos nagkararating pa. Let every heart, let every soul, let every mind be searched by the Spirit of God. Hindi ka po na saan ka makapagkaraan. Hindi ka po na saan ka makaparintun. Masaksakan kayo, masaksakan iti Diyos. Noon mo tayo namang warning, iti tao na nakasakit ka na tayo, how much more po ka. Will you keep on backsliding? Or will you come back to Him? Ipilit mo kanina na pamatin. Mauray mo si kanan, hindi magibagbaga na kasay ni kuno nga pamatin ang tikunay di sa unti ako sa mga. Amo kani kaya nagpani. Mapantayo ti arami. Kung dito ka kaniti kasama panagsirbi iti ako. Awan ti aktibidades mo iti Monday hanggang na iti Sabado. Hindi na data nga dayaw iti Domingo. What can we present mo ba?
ikastoy nga panag-imong kung panagdala. Yung itibudaway, umay nga kararap itong gamay sa. Speak your hearts before God today. Ako Diyos, nga manaydayaw, manatoy kami, tinaytoy ako Diyos nga. Papakasig at mabayin kami unay. Tinaytoy nga bitreya na ako Diyos. Masaktan kami, no dahil tigagayon ni, kapamilyahan ni, kakapsat ni, no madayong ka na kami. Kung saan may ako Diyos, nga makikita. Nga kastoy gayang ni kasasaad ni isang wala. Ang asin mga po Diyos, napakawanin na kami. Sabi nga kayat nga mapukaw iti gloria kang dayaw iti dito'y nga iglesia. Uray at dalang iti maysa po Diyos. Kasi akalabong nga manglukat iti puso na. Kaskunan iti libro iti Revelation. At dalang maysa nga manglukat iti puso na. Iti rinibrimo ginasgasot. May magbagal na membro iti simbahan. Dahil umay. Sobrang iti puso tinatag na tao. Agbiyaga akas Diyos kintuana. Kaya agbiyaga isuna akas may sana. Si asino para tayo iti makibagay iti kasta. Babal iti karagan. Lord, I open my heart to you. Ipatumot iti backsliding life. Pamati nga saan na makita. Sampai kumakarunod tayo iti pamati ko. Kali iti aramig na saan na mapadayawan ni Diyos. Kami not going to say today, Dear my Lord, I open my heart to you. Please come into me. Restore unto me, Father Lord, the joy of my salvation. Let me enjoy my life as a believer. Exuling my Father. Maasim ako Diyos, kanagdod, nagiging makakasin ni, nagiging magandamay. Awan po mga ako Diyos, para kami. Mag-forsake ka, mag-manaw ako Diyos. Iti pundo nga pamati, kat isukat mi ako Diyos. Iti sinsinan. Masaan nga sa kanso. We do not want to be guilty before you as a holy individual. As a forsaking individual. As a betrayer of Diyos. Asin kung may sa kami, usted mi ang serbi kung mandayo kung siya. Kaya po na naita ako Diyos, asyam. Dati yung simbahan, at makita niya ako Diyos. Iti pahurno, kibiyaw ito lang mais. Makita mi, ibanlegi ako Diyos ngayon ka rin. Aday ti talna, aday ti kapya, aday ti ragsa, aday ti banlegi. Saan lang ako Diyos nga doon may tumalal daw, nudikot mismo mawitness ang minita. Kaya kung mga ako, Diyos di kalikaruman mi, na iduman na ito yung taon, pinaglablabas. Mahasim ako, Diyos, na makita yung faithfulness. Di amin nga membro yung pamilya, manipon ti ubing, ang gana ka ito'y nababarus, ang gana ako, Diyos, ti ama, kanina, ang tinay yung simba. Agranaran ka kung ako, Diyos, iti biyaga. Tulungan ka kami ako, Diyos, asyap na kami. The good that we makakasip. In Jesus' name we pray. Announcement. Ante pa lang ng mga PJ, trabaho tayo nita, bangyan ni hospital, linya, hindi kurinti. Hingga na may kapeta, may alis na yung hospital, may hospital, may makalyan. So, hopefully, by